Ayan na naman, magkakasukaso na naman kayo. Pareho kayong vlogger. Di ba? Pag trace back yung history ng mga vlog ninyo. No, hindi naman po kasi ganun basta-basta na lang yan. Lalo na alam dito sa atin, sa Pilipinas, kung ano yung contribution ng SOCMED, ng social media. Ito, Dr. Lab, huwag kang magsasama yung loob mo. Observation ko lang to, and I hope I'm wrong. No? Sa lahat ng mga recent live mo, you keep on saying na hindi ka na magsasalita or good vibes na lang or more on charity ka na lang. Yun yung mga marimit kong naririnig. No? Nanonood ako sa iyo, Dr. Lab. Okay. Minsan hindi lang ako nagko-comment. Sometimes yun, nagko-comment ako. And thank you dahil na nare-recognize mo na ako nagre-reaction din. So salamat. And yun nga lang, I'm not a reactor na kumbaga may papanigan. Maaring sa'yo hindi mo magustuhan, maaring magustuhan ng iba, maaring magustuhan, no? But yung sa akin lang kasi, yung observation ko, yung analysis ko, kasi nagre-reaction na ako. Now, if it feels uncomfortable sa'yo, you can leave your comment on our comment section or pag pumasok ako sa live mo, you can ask me, no, kung ano man yung mga question mo about my reaction. And katulad po nito, yan po yung lalamanin ng aking content dito sa video na to. And bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit notification bell para maging aware kayo sa akin ng upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Alright? So, ito nga. Kaya ako nasabi kanina na yung akala ko ba, focus ka na lang sa iyong charity vlogging at hindi ka nasasagot. Hindi mo sasagutin yung mga tanong. Kaya lang, Dr. Lab, pasensya na, no? Observation ko lang. Ikaw ay hindi yun yung gusto mong gawin, no? Na wag na sumagot. Kaya lang there are times na yung mga nagko-question sa iyo sa comment section, yun yung tanong, no? Yung iba naiiwasan mo, pero yung iba hindi mo maiiwasan. No, which understandable, no? Understandable maybe because you're trying to really change yung the way ka mag-live. So, nakikita ko rin naman yung effort. Kaya lang, meron pa rin. Like this one. No? Meron kang sinasabi na hawak mo ang beat. Diba? Hawak mo yung beat. And for me, what I understand about that is yung ginawang pag-interview, no? Nung isa sa mga kalingap. And I think somebody mentioned already the name. No? Nung nakita yung pag-interview kay Marian, I'm not too sure kung sino yung nagbanggit na vlogger, no? Na-mention na yung name nung nag-interview kay Marian, no? Hindi ko na rin mention kasi ayaw nyo i-mention Pero I heard somebody, hindi ko lang mahanap yung video no? Pero alam ko may nag-mention na and halos lahat naman kilala na dahil babanggitin ko na dahil nag-react na rin naman dahil nga nagbigay ng 500 lang daw yung binigay So, Kuya Mel ba yun? Kuya Mel, no? Parang kapatid din ata siya ni Pal. Not too sure, no? Hindi pa ako masyadong familiar kasi kay Kuya Mel or Kalingap Mel. Siya yung name-mention, no? Doon sa live niya dahil siya daw yung nag-interview. So, ang akin lang, no? Dapat, kung talagang ganun, hindi mo na sana siya binibigyan ng importansya. So, ang nangyayari, natitriggered ka para magsalita ng magsalita. And you're saying something na nagagamit ngayon para ibalik sa'yo. Okay? Like this one. May ko-content ko siya. Kasi you're saying na mali yung ginawa nung nag-interview kay Marian. No? Dahil hawak mo nga or ikaw ang beneficiary mo siya. No? Kaya lang, para sa akin since may ganong sinabi si Maria na naghihintay lang siya nang may magi-interview sa kanya and she is, no?
at the right age, no? Hindi na siya minor. At ganun yung sinabi niya. For me, I think she has the right, no? To ask somebody or to be interviewed by anybody. No? Para sa akin, yes, beneficiary mo siya, but how often na natutulungan mo siya? Or kasi hindi naman po papalagyan or hindi magsasalita yung mga yan kung, di ba, nagkakaunawaan kayo, magkakaintindihan kayo. Di ba? Bakit nagsalita ng ganyan si Maria? Ilagay lang natin doon sa mga nasabi ni Mrs. Lam. Di ba? You already violated their rights. Diba? Na-violate nyo na yung rights ng kapatid niya. Diba? Kung ano-ano na, na-insulto nyo na siya. Diba? So kung makapagsalita man ng ganon si Marian, because she is protecting her sister. Diba? So, yung sasabihin ninyo na mali yun, para sa inyo, no, Dr. Lab, sabi nyo, mali para sa iyo yun. Hindi po ba mali rin yung inasal ni Mrs. Love, kaya nag-react ng ganon? Yung kapatid, no? So, kung na-interview man siya ni Kuya Mel, no? Kagustuhan din yun ni Marian. No? Kagustuhan din ni Marian. So, kung sakali man may na-violate, yun, ang unang nag-violate ay si Marian. Diba? Pero kung iyong iti-trace, i-analyze yung kwento, nagawa ni Marian yun kasi na-insulto yung kapatid niya. Masyado silang namali. Masyado silang denigrate. Yun yung feeling na Marian. No, kaya siya nagsalita ng gano'n. So, kung babalikan nyo man si Kuya Mel, dahil in-interview niya, I don't think it will materialize. No? Kung iniisip nyo may danyos yun. I'm not a lawyer, okay? Hindi ko po inaano. I-ano nyo lang, i-analyze nyo lang yung sitwasyon. I-analyze nyo lang yung sitwasyon. Diba? Kasi, kumbaga, may nag-trigger kay Marian para magsalita ng gano'n. And that is yung ginawang pag-vlog ni Mrs. Love at kung ano-ano yung sinabi niya. Sige, sabihin na natin may attitude pareho yung magkapatid. Ilagay na natin sa gano'n. Diba? So, bilang charity vlogger or bilang nag-sponsor or tumutulong sa kanila, diba? Kailangan mong lawakan yung iyong pasensya. Di ba? Ano lang naman yun video yun hindi naman live yun, di ba? Pwede nyo i-edit yun kung tutuusin. Di ba? Para sa akin Para sa akin, well, it's good also na pinakita nyo kung sino talaga kayo. Kaya lang kasi, ang ine-expect dito ng mga tao is you have a patient to understand them. No? Kaya nga naging ganyan yung buhay nila, kaya nga parang nawala sila sa direction Kaya nga kayo pumasok to give them directions. Di ba? Kung ano yung nakikita nyong mali, yun yung i-correct nyo sa kanila. Kung mali man yung ginawang pagtakbo ni Darlene papalayo, no, sa kanila, ask them. Tanungin nyo si Darlene, bakit ganun? Ngayon, pag nagsalita siya, kasi ayaw niya na, then, another questions, bakit ayaw niyo na? No? Until mapatch ninyo yung issue. Di ba? Hindi yung ganun, sasabihin, mahal yung gasolina, ang layo-layo, ang init-init, imbis. Di ba? So, yun po yung reason kung bakit naging ganun yung asal ni Marian. Sige, may mga nagsasabi kasi mukhang pera daw itong Marian. So, binigyan nyo siya ng pagkakataon na magkapera sa issue na kayo rin yung nagsimula. Di ba? So, binigyan nyo siya ng reason para pagkaperahan. Kung yun man yung reading ng iba, kasi may mga ganun nagsasabi, yan si Marian daw, mukhang pera yan. Bigyan lang yan, magsasalita yan. So, sa mga comment section ko po nakikita yan, no? Mismo, dyan sa comment section ng live ni Dr. Lab. Di ba? So, kung ganun man, yung karakter ng Marian, so sino nagbigay ng oportunidad? Di ba? Yung naging vlog ni Mrs. Love. Diba? Sinasabi nyo, nabayaran or nagawa ng script. Sige, sabihin natin, nagawa ng script. Sino? Diba? Ang nagbigay ng idea para makagawa sila ngayon ng script. It's because of the vlog. No? So, yun yun yung sa akin, no? Dr. Lab, huwag yung masamain, no? Kung inyong i-analyze. So, kung ano man kung isinave mo man yung video na yon
no, na sinasabi mong hawak mo ang bit na yan, yan yung sinasabi mo na katibayan. For me, as based on what I analyze, no, it will not stand kung sakaling magkakaso kayo. Then, yan na naman, magkakaso-kaso na naman kayo. Pareho kayong vlogger. Di ba? Pag trace back yung history ng mga vlog ninyo. Hindi naman po kasi ganun basta-basta na lang yan. Lalo na alam dito sa atin, sa Pilipinas, kung ano yung contribution ng SOCMED, ng social media. Di ba? So, ang hirap po, no? Mahirap ngayon yung demandahan between vloggers to vloggers. Kasi unang-unang iisipin dyan is magpapataas lang kayo ng mga subscriber at magpapansin lang kayo. Matik po yan, lalo na sa panahon ngayon. Di ba? Ngayon pag nagkaso-kaso kayo, alam nyo ba? And for sure, alam na ng Kalingap community kung magkano ang ginagastos pag nagkakasuhan. Di ba? Acceptance fee pa lang ng mga attorney na yan. Mahina po ang 20,000. Ngayon, kung PAW, libre siguro. Paano kung gusto ninyo ng medyo mataas ng konti? Di ba? So, sino magsasuffer? Pag ganyan kasuhan na, sponsor. Ha? Sponsor yan. Ganun yan. So, sila yung magsasuffer. Magpaparinig, magpapaawa, magpaparamdam. Di ba? So, yun yung mga, kumbaga, consequences na dapat iisipin. Bibigyan natin ng analysis, no? Hindi po basta-basta na lang may nakita, may narinig, may napag-usapan, yun na kagad yung dapat nating isipin. Yan po ay opinion ko lamang, hindi po ako naninira, no? Sinasabi ko lang po yung aking napapansin. Okay? So dito sa nangyaring ito kay pag-interview kay Marian, if yan po ay kagustuhan ni Marian at siya ay nasa legal age, no, meron po siyang reason to do it because nainsulto po siya sa ginawa sa kapatid niya, no, and may ebidensya. Okay, so hindi ko po sinasabi na tama po yung aking opinion. Yan po ay opinion ko na pwedeng mali sa inyo pero tama sa akin. So kung meron man po kayong gustong sabihin dito sa video kong to, leave it on our comment section. Baka po may punto din kayo doon sa i-erase ninyong reason, no? And I'm very much willing to accept those. Okay? So, yun lang po at hanggang dito na lamang. Maraming salamat.